lagi nagabot diri. Unsa? Ay lagi. Asa na siyang logo? Logo ng Security. Presidential security. Presidential security. Saan kaya ito sila pupunta? Presidential security oh. Presidential security. Presidential Security. So, presidential security, sino ang hinahatid nila? PFP. Presidential security. Yan nga, presidential security. Sino? Ayun o, may ambulance. Command. Ayun o, may ambulance. Saan ba ang ambulance? Ayun. Hindi, FedEx. Hindi, ambulance yan. FedEx. Na buhay ang Pangulo kaharap ng sambayanan, naka-live, assuring the Filipino people that he and his government is doing something. Di ba parang ano yun flex moment mo yun, no? Na andito ako para sa inyo. Unlike sa, let's say, with Pambari 4 missing at nasa Japan siya, tapos biglang nagka-earthquake, ano ngayon yung press release ninyo na nasa bus ka pero nagmo-monitor ka sa cellphone mo? Na nakaupo ka, nakaganyan, tapos naka-action photo ka na parang nagbibilin ka. Di ba? Ang dali-daling i-counter ng lahat ng yan only if you are present. Diba? At saka Pam ha, ito example lang Pam and Marlon, what happened in Cebu. Ito hindi napapansin ng mga oplok na dito sa Cebu eh. Imagine the constituent was not advised that the governor is on official leave between April 4 and April 8. The DILG only notified the vice governor on April 6 Nung pabalik na siya. that he is being designated as the acting governor. It means that between April 4 and April 6, 48 hours, there was no official governor or acting governor physically present in the province of Cebu, which violates all constitutional mandates. Anong violates ka dyan? Walang violation sa mga taong yan. Because if something as tragic as the earthquake in Bugo happened between April 4 and April 6 na hindi pa na-designate as acting governor, sino ngayon ang magmamando? Na nasa overseas siya on official leave. Yes, Marlon? Ito yung mga crucial Oo. Yung issue na stage 4 cancer, paingay ng paingay. Bigla ko naalala si Cory Aquino, March 20, basta 1.5 years pa, ang tinatawag ni Madam Cory na dun sa sakit niya na colorectal cancer. So, pinag-usapan natin to nakaraan, Kuyang EB, pare-parehas tayo may karoon sa pamilya natin na may lahi tayo ng cancer. Ako talaga pagkakaintindi ko, pag ang cancer ay sa loob, internal organs, mabilis yan. Matagal pagka sa breast cancer, lalo yung prostate, matagal yan eh. Kasi magme-metastasize pa yan sa bone, matagal din. Pero pagka internal organ na, lalo pagka baga, saka bituka, masyado ng matagal ang 2 taon. Yung kay Cory, March 2008 nung una na-diagnose siya na meron siyang colorectal cancer, pero yumao siya August 2009. So halos 16 months lang. Ngayon, kung tatago yan ng Malacanang, kung ano yung tunay na kalagayan ng Bongbong Marcos ngayon, nasa kanila na yun. Bagaman nakatadhana sa konstitusyon na tungkulin ng Estado at karapatan ng sambayan ng Pilipino na malaman ang tunay na kalagayang pangkalusugan ng Commander-in-Chief ng bansa. So we'll see, tingnan natin. Kagabi may kausap ako, minimake up, bago raw talaga humarap sa publiko ang isang Bongbong Marcos, minimake up pa ng todo-todo para hindi siya mukhang haggard na haggard. Ay, Nakikita natin ngayon na laylay na yung mga balat. Ano yun? May tulong na ng makeup yun pero hindi talaga nila ma-correct yun kung ilang
timbang na ang nabawas sa kay Marcos Jr. Pero totoo yung makeup na yan because when I was assisting Attorney Vic sa nung campaign, no, bago siya humarap sa mga live interviews or sa video interview, ako kasi yung nandun din kasama sa loob to assist kung tama na yung sa technical. Ako muna yung uupo sa upuan para itama yung ilaw or yung camera and all. Tapos i-adjust na lang pag nandyan na siya. Pero syempre, even every one of us here, I don't know with Kuyang Ibi, but I see Marlon also, yung nagpupunas-punas na mukha. Syempre, kahit powder muna, di ba? So, tapos na, hindi available yung magpa-powder sa kanya. Ako yung nandun sabi ko, para akong natameme na hindi ko alam gagawin kasi nga hindi rin naman ako ma-makeup, no? Tapos sabi niya, hindi ka marunong. Hindi po, attorney. Ako na. Baka ano pang gawin mo sa akin. Ganun niya. But again, wait lang kuyang, ito maiinggit tayo dito. Kuyang Ibi and Marlon. Buti na lang talaga naka-solar na kami. Hindi kami nagkamali kahit masakit sa bulsa. It's worth it. Sana all. Oo. There you go. Nung nalagpasan natin, si Carlos Jr. Icaberto. Good morning po. Parang bago siya. Si Bandok. Hello, si Bandok. Good day. Every morning daw siya nanonood sa atin, Pam, si Carlos. Good morning. Hello. Mm. Kay Sir Manuel Kamama, magandang umaga po. And of course, RC, beautiful RC. people. Hello. Simply Pinay in the UK, Mayap Abak Keka, you can. Mayap Abengi Keka, no, matutod na ka po. Oy, mga Bisaya, pag check attendance naman kayo. Why mga Bisaya? Bakit mga ano ba yan? Ayun, no, ngayong buntag. Si Nara. From Florida, US, si Clarinda Longgakit. Ay, Longgakit. Okay, so, sorry. Sorry, patawad. Edi wow. Tapos Kuya Ibi, pasok ko lang sa Palacio Row ngayon, meron ng isang private room na punong-puno na ng aparato. Ay, alam mo, kaya katotoo ito? yan ang tanong, no? Pero iwasan muna natin ang particular na yan because talaga naman nagngingit-ngit sa galit, kagaya ng ibang kakilala natin dyan, no? Si James tuloy. Si Dave Gomez, no, Kuyang? Nakita ko to sa post mo Kuyang, anong sabi niya sa post mo? Nakala mo one of the kids siya ng first couple. No one will be spared. No one will be spared. Lahat ng nagpe-peddle ng false information, fake news. Ihahabla nila. Ito namang PCO, simple. Iharap nyo principal nyo para hindi na, wala nang ano ba masama? Kung harapin niya yung sambayan ng Pilipino, kung may sakit siya, takot kayo na lalong mabash yung boss nyo? Number one, there is no law defining what fake news is. That's number one. So, ano ang i-charge mo? Number two, the only effective counter for alleged fake news is real news. Ganon lang yan kasimple. Halimbawa, sabi niya, fake news daw tungkol sa krisis. Paano ngayon yan? Hindi nga kayo lumalabas. Walang crisis management committee na nagmi-meeting. Kagaya ng meron ng Davao, Kagaya na meron ng Davao. O di ngayon, it now authorizes other people to make their own presumptions doon sa social media. Kasalanan ba nila na ayaw yung tanggapin na may krisis at wala kayong pinipresenta sa taong bayan? Ang taong bayan pa ngayon ang may sala at ihahabla mo pa in the middle of a national energy emergency. Yun ang course of action ng isang communications office for the president. Talaga. At saka tatandaan natin, ang hinahanap ay yung taong wala. Bakit mo naman hahanapin yung taong nandyan? O para tayong eng-eng dito na, Kuyang Ibi, nasa si Marlon? Ayan, kaharap nga, di ba? Paano hahanapin ng tao? Siyempre, yung hindi mo nakikita mula nung Easter, di ba? Or prior, or even before Holy Week yata, hindi na nga naglalabas. Yeah. Nagpakita siya around Wednesday, doon sa may isang bahagi ng EDSA. Saka sa ganitong crisis, talagang may kukumpara mo kay PRRD. Kasi nung COVID pandemic,
halos araw-araw nasa media si PRRD at siya mismo, yung personal na nag-aalam, personal na nag-uutos kung anong klaseng preparasyon ang dapat gawin dahil doon sa pandemya. Ngayon, meron ng krisis, yung presidente mo nawawala, yung presidente mo nagtatago. Nagtatago hindi dahil sa hindi ka marunong magpaka-presidente o talagang tinatago mo yung sakit mo. At saka at saka nung panahon na yun, si PRRD mismo ang sumasagot sa mga tanong ng media. Wala siyang Claire Castro. Correct. Meron siyang mga spokesperson pero on matters of policy. Pero he makes it a point na he interacts with the media himself. Ang problema pa ngayon ni Marcos Jr., nung panahon ni Cory, nung inanunso nila na may colon cancer si Madam President, yung sympathy, talagang bumuhos naman. Marami, yung galing naman ng Pilipino yun, pagka meron na may sakit, meron nang namatayan, may nakikidalamhati, may nakikiramay. Pero ngayon, ang problema nila, ayaw nilang ilantad kasi alam nila na majority ng sambayan ng Pilipino ang magpipiesta kapag nalaman nila na totoo yung stage 4 cancer ng isang Bongbong Marcos at kulang na lang baka maging maging 2.0 nung isang kongresista na namayapa na halos pagpiestahan ng sambayan ng Pilipino. Look, Marlon, Pam, may mga balibalita pa na yung isang former member ng Quadcom ay naputulan ng paa. Yun din, di ba? Aksidente. Oo. Pero tingnan mo, Marlon at Pam, namatay si Cory Aquino, naging presidente ang isang Pinoy. Yeah. Okay. Namatay ang isang Jesse Robredo, naging presidente or vice-presidente ang isang Leni Robredo. Namatay ang isang namayapang kongresista, yung anak naman niya in a special election, naging kongresista. So, yan lang. So, ibig sabihin, pagka nategi itong isa, sasaluhin ng anak, malabo sa sabaw ng pusityang, kuyang. Ano yan, Nick? Ginawang kabulastugan ng administrasyong ito and kahapon do sa oral argument ng ng Supreme Court, Before we go to naliwanagan yung taong bayan kung paano nila binalaura, kung paano nila sinalaula, kung paano nila binaboy yung pambansang budget natin. But before that, ito mga kalokohan talaga ng Pinoy. Hinihintay na lang daw ang desisyon ni Imelda kung sasabay na siya. Grabe. Ito kasi nung sumasabi na yung mga tao wala nang respeto, At hindi ugali ng Pinoy yun. Ngayon lang, sa sobrang galit at dahil ramdam nila yung kasamaan ng administrasyon ito. Kaya nakukuha nila yung ganitong mga salita. Halos sumpa. Before we proceed sa oral argument, Kuyang asked for a minute. You wanted a minute. Yeah, or even less than a minute to update everyone ano na nangyayari sa Iran. Yes, please. Okay. Because the deadline set by Mr. Trump to destroy the entire Iranian civilization was today at 8 in the morning, Philippine time. 2 hours before, 6 a.m. kanina, oras ng Pilipinas, nag-post siya. And Iranian state media as well, nag-post din, na Trump will postpone for 2 weeks yung pangbobomba niya sa Tehran, yung pang-aatake. And it seems na the US has agreed to the 10-point demands of the Iranian. Talagang nagbunyi ang mga Iranians ngayon kasi even if the threat of Mr. Trump that they will be wiped out in the face of the earth, milyon-milyon kagabi sa Iran ang lumabas at nagrarally, Pam, kahit there is a threat na ibobomba sila. So that's probably one of the reasons, And it seems na okay na muna si Trump payagan ng mga Iranians in conjunction with Iran. Sila ang magmamanage sa Strait of Hormuz for the next 2 weeks. And then the negotiations will happen in Islamabad, in Pakistan. It's being mediated by the Pakistanis because the Iranians are not talking directly to the Americans. I hope this is a start of a peaceful resolution to this conflict, Pam and Marlon, at hopefully mariresolve ito.
in the coming weeks. At tanong ko yan, tutugon ba yung Iran dyan? Paano kung sila naman ang gumawa ng pag-atake as we There's speak? this comment, wrong news, Iran caved in. What does that mean? Ang Iran daw yung nag-give in. I mean, if you are making threats and then you are the ones announcing na you are postponing the threat in so many times, Pero ikaw ikaw ang nag-cave in. I mean, again, it doesn't take a rocket scientist or a genius. When the Iran leader announced that they misplaced the key to the Strait of Hormuz, kuya, palitan ng tweet, no? Iba ang labanan ngayon. Grabe. And then because Trump really knows na the American economy and the world economy is in danger, and his political base is actually fracturing as well. And it is highly, well, not highly likely, but there's an extreme possibility na pag inorderan niya ang military niya to bomb civilian infrastructures in Iran, mag-aalsa yung mga generals. Yep. Yun ang problema niya. And it still becomes a threat to the whole world, no? Because again, nagsasuffer yung value chain ng mga trade, ng comms, ng dialogue, madaming nasisira, no? Sa mga bagay. Ang international community, dumarami yung nagagalit at bumabatikos na rin kay Trump. Exactly. Kasi apektado yung bansa nila, yung mga ekonomiya nila. Exactly. So, ang walang ibang dapat sisihin dito, kundi yung pagiging maligalig ng isang Donald Trump. Yun. Yun, no? Patuloy lang for magdasal ng world peace. Pero dito muna tayo, balik tayo sa Pilipinas. Kahapon, naganap ang isang magagaling na mga argumento, no? Dito talaga ako nabilib kay Leonen. Parang nakikipag-usap sa bata na we cannot take it the wrong way when I say na para siyang nakikipag-usap sa bata. Dahil yan ang kailangan ng masang Pilipino, yung maintindihan yung lengguwahe ng mga lawyers na kagaya nila. Tuwang-tuwa ako doon, Kuyang. Yes. Ano ang highlights nyo sa oral argument na yan? Well, optics number one, no? I'll just like to remind everyone na Leonen at one point was the Dean of the College of Law of the University of the Philippines, Diliman. At one point, in fact, before being appointed as a Solicitor General, Darlene Berberabe was the sitting Dean of the College of Law of the University of the Philippines. So, Leonen, as a law dean and a senior associate justice, was lecturing his fellow law dean na who was arguing for the government, si Berberabe. That's one optic. No? Number two, Leonen is Dilawan. And that's a good optic, you say? Yes. Okay. Leonen is Dilawan, appointed by Pinoy. Every amicus curiae, every friend of the court, every resource person na nandun, puro Dilawan. Yeah. You have Frank Vendrelon, you have Jokno, Monsod. Jokno is actually no political color, but very interesting yung kanyang doon, kanyang ipinahayag doon. At very scholarly, no? As we expect, doon sa Actually, the three of them, si Monsod, si Drilon, at saka si Jokno, I was expecting that they will somehow circumvent and ally with Berberabe. Pero, yung sa mga unang konteksto ng mga sinasabi nila, masasabi mo, saan kaya papunta tong sinasabi ng mga to? But then yung mga bottom line, and I wrote it, pero Marlon, what's your highlight? Before we Yung go joke mo, na nilipat yung mga big ticket ng foreign assisted projects. Like yung sa Metro Manila is subway, North-South Commuter Railway, and marami pa mga malalaking proyekto. Yun yung pagpapatunay. Tapos ang ginawang priority nila, yung unprogrammed fund, kaysa yung may nakalaan ng pondo na ang makikinabang sana yung maraming Pilipino.
Pareho tayo. Ako rin yung kay Diokno because he was able to say the words, that was the request of the president. Hindi niya inisang tabi, hindi siya nagpasintabi na iiwas siya kay Marcos. Bagkus nakahanap siya ng kanyang entablado para sabihin finally na it wasn't our doing. When I was there, it wasn't my doing. It was the request of the president. At syempre, yung nagdautal-utal na si Berberabe. Ang sa akin, ang highlight ko was, in fact, Justice Leonin. Actually then, yes. Because when you look at No, but we were qualifying this sa mga how do we call Monsod, Drilon, Diokno, yung participation nila doon? Anong result? amicus curiae, no? It's Friend of court. Friend of the court. Friend of the court, meaning resource person, no? Oo. So, doon muna, Kuyang, sa tatlong yan, si Monsod, si Drilon, si Diokno, nasimulan mo ba? May lakad ka kahapon eh. Actually, I was monitoring the whole time. Wow. And in fact, I was impressed, not of the three, but to Leonin. Because okay. I saw, it was actually Leonin arguing for the petitioners already. When you see the slides that he was presenting, this is actually a prelude to a decision who I think will be penned by Leonin. During the oral arguments of the PhilHealth, na si Justice Lazaro was in fact arguing for the petitioners. Parang ganun eh. And talagang napakahirap, indefensible ang position ng government. I do not know na makakaligtas si Berberabe nito because Leonin already laid the foundation of what is to be written as a decision, no? And not preempting the court. But I'm seeing now, kasi titingnan mo ha, yung ginagamit na slides niya was a corroboration of the presentation of Diokno and tawag dito, and Monsod. Wala na nga si Abad eh. Parang na irrelevant na si Florencio Abad, dating DBM ni Pinoy, di ba? And they all came prepared, especially si Leonin. How simple yung mga charts niya and yung mga presentation niya na hindi, alam mo yun, hindi ma-arrow, hindi anything. As simple as this kind of table, pakita lang natin, no? Yan ang laki ng unprogrammed appropriation na nangyari nung 2024. Pakita lang natin ha, isang mabilisang sa NEP, Kuyang, sa NEP, di ba, yung National Expenditure Program, yan yung President's Budget, di ba? Yes. Hiningi niya na 281 billion, di ba? And then sa GAB, yung General Appropriations Bill, yan Lower House. Lower House para maisampa sa Senado, same price pa rin. Same number. Budget, same number. Tingnan nyo naman yung inilobo pagdating sa BICAM. And BICAM is composed of a small committee. Small group. Di ba? Sabi nga ni VP Sara, dalawa lang ang miyembro dyan. Zaldico and Martin Romualdez. And yung BICAM pa mang hindi televised ha. Yung BICAM ang hindi kino-cover ng media. Walang live feed dito. And this is not just times 2 of the NEP ha. Yung BICAM na yan. Tignan nyo po. Hindi yan times 2 lang ng NEP. This is even what? Times almost 4? Di ba? Yeah, around 3. And this one is the difference, di ba? From your NEP na hiningi ng presidente, merong biglang laki na 449 billion pesos sa budget nitong 2024. Di ba yan naman yung kini-question nating lahat? Para saan yan? At nasaan ang mga yan? Yun. Yun ang tinatanong natin. Yun ang question natin sa ating mga sarili. And of course, with Justice Leonin there, na parang, alam mo yun, makikita mo na, kahit wala kang napapanood, no, makikita mo yung mga petitioner, sumisigaw na, ano yun, kuya, sa Bisaya, yung panalo na, daog na. Daog na. Di ba, panalo na. Lalo, Pam, Kuyang Ibi, pinag-utos ni Justice Leonin na isumite sa Supreme Court yung SARO, lahat ng SARO. Yung mga SARO nilabas Statement of Allotment Release Order na mismong si Bongbong Marcos ang pumirma at nag-aproba. Pero hindi lang yan, Marlon.
Pam at Marlon, ito pa ang nakakaabala yan or nakakadelikado ng posisyon nila ngayon. You know why? Because Sinong nila ngayon ng gobyerno? ang gobyerno ni Bongbong Marcos, dahil hindi lang yung SARO ang hinihingi, Justice Leonen was very explicit na bawat SARO dapat may kaukulang sertifikasyon Ng galing sa Bureau of Treasury na merong excess revenue na gagamitin para doon sa pera sa pinagkuhanan. na pinagkuhanan ng SARO na yun. Mm. Because ang unprogrammed funds, meron lang 3 requirements na para mo ma-release. At ang una dyan is the excess revenue. And we are only even, Justice Leonen was only even talking about the first qualification, excess revenue. Wala pa yung new loans, wala pa yung pangalawa at pangatlo. At yung pang-apat na in-struck down na nila sa 25 at 2026, yung provision D, na yun na nga ay isang subject din ng unconstitutionality ng PhilHealth, kung saan doon namin ibinasi ang aming plunder charges at malversation charges against Recto and Ledesma. Ang laki ng takurin yung ano na to. Yes, Nakita nyo, sorry. Oh, okay, sorry. Oo. Sorry, Kuyang. Yeah? yes. So, paano yan ngayon? I mean, Supreme Court yan. You are bound by oath. Pagka wala silang na-present na certification from the Bureau of Treasury. Kasi ang naratibo noon, Pam, is this At doon sa GAA, as I understand it, hindi naman ako abogado uunahin mo yung program. Program nga. Bago yung unprogram. Kasi nga, excess revenue Yeah. But it seems na may nauna na mga unprogrammed releases galing Yes. sa unprogrammed appropriations. Paano ngayon yan mauuna kung hindi pa na-disburse yung program? Yan ang yan yung conclusion nung kay Professor Monsod, where she said the cost entailed by the unprogrammed funds are so much larger than the benefits. 'Di ba? Yep. Natatanda mo, Marlon, kasi kuyang when we were in office, no, halimbawa, babiyahe si secretary ganito, pupunta ng ganito, kailangan mag-attend ng ganyan. Para mabudgetan mo yon, hihingi ka muna ng clearance sa budget na magkano yung pondo meron tayo. Meron bang pondo para dito sa trip na to? Tapos maglalabas yan ng clearance. I forgot the name. Maglalabas yan ng clearance na sasabihin na most of the time naman meron. Sasabihin na okay, since yung mga panahon na umaalis na yun biyahe din ni Marcos. Syempre, na yun, napaglaanan na. Pero laging kalakip ng isang expense ang isang certification na may pagkukuhanan ka nung gagastusin mo. So ngayon sila lagot kasi hiningi ni pasimple yung mga kurot at sundot ni Justice Leonen, no. Matutuwa. Planado no? Yung nalalaglag sila sa patibong. And speaking of lagot, Pam, may phone-in question dito. Subscriber natin, si Sir Willie Ong. Sabi niya, good morning Sir Marlon. Ang tanong, pwede bang kasuhan ang mga nagsamantala ng budget? Kinasuhan na nga namin So mapapanagot ba itong mga to? Diba? Paano mapapanagot itong mga to? Siguro, pagka si VP Sara na ang presidente ng Pilipinas. Kailangan mapanagot. Kailangan kasi hindi natin pwedeng sabihin na para makapagsimula ka ng isang bago at malinis na administrasyon, mananatili yung mga anay, nalilipat lang ng kahoy na nadudurugin ulit nila, nahaligi na dudurugin ulit nila. An anay will always be an anay. Pag yan nakapenetrate na hindi natin nalalaman, pupunta yan dun sa pinakamatibay na haligi because their purpose is dapat matumba to. Dapat magkaroon ng weakness to. Dapat maging unstable ito. So para maging sayo yung administrasyon mo, dapat tao mo, dapat malinis, dapat ganito, walang bahid ng ganyan. 'Di ba? Dapat yung nanindigan sa tama. Tsaka Pam at Marlon, Justice Leonen was able to simplify and laymanize these very technical terms na hindi natin alam ng ordinaryo kung ano ba talaga. Example, ano ba yung SARO? Special Allotment Release Order.
if it is a special allotment release order, meron palang hindi special, regular at normal na allotment release order. Ang tawag dyan noon, sabi ni Jokno, was GARO, General Allotment Release Order. Pero because of him, iniba nila na yung mismong GAA is already the GARO. By virtue of the GAA, pwede nang i-release. Hindi na kailangan ang GARO. Ang may kailangan ay yung SARO. Dahil special siya. At ano ba ang nagiging napaka-special ng SARO What na yan? makes it special? The amount. No, not just the amount, but kung saan yan kukunin at sinong may authorization para i-release yan. And the only Saan one, gagamitin? Diba? and the only one that can do that Is is the president. Lagot ka ngayon, bogbog ba ako? Sino bang Ano ka nagre-release? makakasakit? Sino bang nagre-release ng SARO? Ang DBM. Kami na pamandaman. Mina, pakandaman. At sino ba ang nagpipirma on behalf of the President to request for the SARO? At nagpumipirma sa SARO on behalf of the President? Lagot ka, Bersamin, Executive Secretary. President. Oy, paano napunta sa ES ni-request ng agency secretary? Oo. Sa lahat ng matataas, yari kayo. Kung wala nang kung dito eh. Kasi nakikita natin, nagpakita si Justice Leonen kahapon, nakakampi siya. Di ba? Kakampi siya ng Pilipino because it's also his tax na dinenggoy ng gobyerno. It's also their benefits kasi may pasaring siya dun eh na siguro dapat standby ka lang dyan because the justice will also, I might want to also ask for an increase in their budget. Di ba? May ganun siyang pasaring eh. Yung tamang sabi mo, no, si Justice Leonen, hindi lang dilawan, kakampi siya ng sambayan ng Pilipino. At para talaga siya sa tinatadhana ng batas. Kasi Pam at Marlon, bebend yung law. meron pang parang he was chiding the congressman kasi sabi pa nga because when he was narrating sabi niya kung gano'n naman pala na ang dali-dali lang naman palang i-release ng unprogrammed funds mo kaya pala yung mga kongresista kung ako yung kongresista dito na ako ililipat ko na sa unprogrammed. Correct. Oo. Abuso talaga no? Doon nga natin siya napakinggan na meron din siyang beef sa proseso. Na meron siyang question, meron siyang galit. At ano pa yung nakakagalit? Ano ang sa mga argument na meron yan or pagtatanong nga na maayos ni Justice Leonen, ano ang sinagot ng isang Berberabe sa kanyang speech? Ang sabi niya, the budget increases is something we should respect because it is an act of wisdom on the part of the House to increase even with the huge differences. Marlon, kuyang ibalik ko lang to. Is this something we should respect and not question anymore because sinasabi natin wisdom or act of wisdom yan ng houses? And uli, saan napunta yung perang yan? Saan ginastos? At dapat wala tayong nakikitang mali-maletang pera na sinasakay sa helicopter at tinahatid kung kani-kanino. At dapat ang nakikita natin, yung mga solid na proyekto. Hanggang ngayon, 4 na taon, wala tayong nararamdaman. Walang maipagmalaking legasiya ang administrasyong ito, kundi corruption, corruption, at corruption. Ano ba yung definition ng wisdom? In Tagalog? Kaalaman? Kaalaman? Kalungan? Kaalaman? Expertise. Expertise. Oo. At yung wisdom, kasi knowledge and wisdom are two different things, di ba? Wisdom entails some sort of a profound knowledge of the things associated with any action. Kasi knowledge can only be knowledge, no? It's wisdom if you apply it using the experience and the lessons that you Karunungan. karunungan. Wisdom ba yun? Kung wisdom yun, bakit bumaba hanggang sa 26 bumaba na dahil nga may petition. 'Di ba? Kasi may booking. Kasi booking. Na booking. So ngayon wisdom? Anong wisdom mo yan? Iniinsulto nila yung taong bayan, Pam at Marlon.
iniinsulto ni Berberabe ang taong bayan, iniinsulto niya ang Korte Suprema when she said that. In fact, I was floored. I was floored when she said that na it's the wisdom. Kaya nga may checks and balance eh. Pero later on, sabi niya, kinwalify niya rin yung sagot niya. And then, hindi ko lang nakuha kung paano niya sinagot. Inargue din niya, because if we use the act of wisdom, blah, blah, blah. Sinagot siya ni Leonen, okay, I'll take it for now. Na ganon. Only for... The qualification later on was, she said, no, wisdom, it's being either wise or unwise. So parang neutral yung term niya na ginamit. Nag-neutral siya. Nag-neutral siya. Do you see nakikita niyo bang bibitiw si Berberabe? Hindi na yan. Ako, dapat mag-resign. Sayang yung pangalan, inalagaan niyang pangalan. Sayang. Dapat mag-resign siya. Sayang. Out of delikadesa. Paano rin natin masasabi na si Justice Leonen, alam mo, may appeal siya dun sa mga lumalaban, sa mga petitioners. Kasi di ba, halos isampal niya point by point yung sinasabi niya, ito ba nangyayari sa atin sa Middle East? May nakapredict ito na mangyayari? Kasi tingnan niyo ang ginawa ninyo sa 620 million na anti-terrorist equipment na hinihingi ng defense. Yun, di ba, gusto rin nilang magpa-modernize ng kanilang mga gamit. Kagamitan. Pero apparently inilipat ito sa unprogram din, 'di ba? And what are the other items na inilipat sa unprogram? Ito maiinis ka. Marawi victim compensation. Ginawa nilang feeding program. Tapos yung sa OWA services ito sa mga kababayan natin diyan na ang budget was 5 million billion para sana sa creation ng mga lawyer positions para sa mga consultation ng ating mga Public Attorney's Office o legal para sa legal nila. Tapos diba, may hirit pa nga si Justice Leonen, sabi niya, siguro hindi importante ang mga abogado. Gumano siya, diba? Ginawa din at inilipat sa unprogram. Pagka nakakita ng billion, no, ina-unprogram, appropriation. Actually, Marlon, no, ako talagang hanga ako doon ni Justice Leonen. It was actually an expose. Ang ginawa ni Justice Leonen was actually an expose. In-expose niya na yung mga importanteng programa at proyekto na may halagang bilyon-bilyon na dapat sana ay nasa program appropriation dahil kailangan yan, priority yan, ay inilipat sa unprogram, which is not priority. Kasi unprogram nga walang alokasyon walang pera Pero ano yung nandun? Yung foreign assisted projects, the government component, inilipat. So, 59 billion or something. Kaya wala tayong nakikitang big ticket items. It was highlighted by Justice Leonen. The Manila Subway was highlighted by Jokno. The North-South Luzon Rail was highlighted by Jokno. I was even surprised na hindi nila hinighlight yung Mindanao Railway. Kasi isa din yan sa big ticket items na was defunded by this administration. Kay Jokno, i-highlight din natin kasi parang meron din siyang diin dito Nung sinabi niya yung increases ng mga president's budget since 2022 to 2025, he mentioned na those are the requests of the president to increase by 107% dun sa final year. And that increase is already equivalent to 66,800 classrooms. Yep. How many classrooms did we build in 2023? 22. 1,200? Tama ba? Classrooms? 1,200. Kung yung budget na yan na hindi mo itinanggal at inallocate sa tama, ang sinasabi ni Jokno would have already been equivalent to 66,800 classrooms. Pero Pam, meron kang slide doon sa Pam, yung trend ng unprogrammed
na lumobo bigla 2023 to 2025. He Na presented hindi that. ganun kalaki nung panahon ni PRRD. Ito ba Oo. yan? Hindi, yung may bar chart. Hindi ko nakuha yun. But, Kasi ano yan eh, percentage yan eh. oo nga. Oo. But then can we not see it here also? Yung kay Marcos lang? Hindi, yung from Yung mga previous admin. from all the previous presidents hanggang kay Bongbong Marcos. Hindi ko nakuha. Makikita mo yung unprogrammed funds no sa mga NEP nila at sa GAA, ganun lang, flat. Oo. Tumaas bigla doon kay Digong because of COVID. Okay? And then talagang times 3 nung panahon ni Bongbong Marcos 2023, 2024, 2025, bumaba lang siya in 2026 at bigla pang naging mas mababa kaysa proposed unprogrammed funds ni Bongbong Marcos in 2026. Ewan ko nga, pero ito, At very pa yan, ha? Yung pagtaas niya, prudent presidente. kaya siguro takot nang lumabas lalo. Pero tignan nyo very good valid observation, mainstream media news blackout. And to think that the darling of the mainstream media sa kanilang mga interviews about almost everything, lalo na sa ekonomiya and polisiya, is Monsod. Drilon and Monsod. Tahimik Nasaan sila. si Karen Davila? Sino Ano ba ang- ngayon? Ano ang dinadrumbit nila sa news ngayon? Na take down ang Facebook account ng isang babae na influencer. Yung matulis yung baba? Yung 'Di ba na take credential, down yung fake British accent? Oo. why kapatid yata ni Diskaya. si Hori po. Anak ni Llamas yun. Anak ni Llamas at ni Risa Ontiveros yun. Tingnan mo. Pagsamahin mo yung mukha ng dalawa na yun. Tignan mo, binibigyan kasi nila ng airtime eh. Yun ang news sa kanila at hindi yung news na sinabi ni Jokno that it was the president's request to increase the budget na sinabi ni Drilon. What did Drilon say? The violation is not found the violation is not found on the text of the law, but Yes. in the arithmetic of its execution. There Doon you sila go. pumulpak. The Doon budget process inabuso, grave abuse. Okay, let us remember, the Supreme Court is not deliberating on criminal accountability or guilt, no, of the people behind the GAA. They are deciding on constitutional questions on certain specific provisions and actions that was related to the GAA of 2024, 25, 26, especially on the unprogrammed appropriations. Yung criminal component yan, mamaya pa or in the future pa kung ano yung decision ng Supreme Court. Which means, pag yan ay na-strike down as unconstitutional at ilalatad talaga ng Korte Suprema ano yung boundaries ng House at ano yung boundary ng BICAM. In fact, I would argue na parang si Leonen, ang sabi niya, sa tingin ko lang parang gusto na niyang tanggalin yung BICAM eh. Di ba? Even Attorney Vic, even I agree, the BICAM is not part of the constitutional process because you are now usurping the entire Congress by relegating the responsibility to just 17 or 15 individuals in the BICAM. Whereas the Constitution dictates that the power of the purse is vested on Congress as a whole, not as a small committee or a BICAM. And speaking of the BICAM, Kuyang, di ba, yan yung hindi televised. Di ba, Marlon, somehow we experience kung paano bumuo ng budget. Yung hinintay mo hanggang madaling araw, Kuyang, yung turn mo to defend the budget nang naka-televise ka, budget being scrutinized, resource persons being asked questions why you need this and that. Congress committee level, Congress plenary level, pagdating mo Senate committee, pagdating mo din Senate plenary, di ba? Tapos, biglang sasabihin, sige, approve and things. Tapos, magbabay-cam kayo, lahat yun burado.
Exactly. At hanggang ngayon, hindi alam sino-sino yung small committee member ng BICAM, di ba? Uy, binanggit din yan, diniin din yan kahapon ni Justice Leone na because until now, I do not have the copy of the BICAM report or the Yep. small committee report, he said. Yep. I think that was the term. Small So committee. eventually, asahan natin, isasapuin na sila para isumite yan. But tama ba that even Berberabe agreed that she also do not have a copy of the small committee report? Yes. Malamang. So, ibabato nila ito ngayon kay Zaldico. Because the committee report, the small committee, nasa lower house lang yan. In fact, gusto na nga ipalabas yan ni Leviste noon pa at ni Toby Tiangco. Ayaw ipalabas ni Swansing. Yeah. In the same manner, yung BICAM ganun din. Kuyang Ibi, kahit ibato nila kay Zaldico, sino ba House Speaker nung panahon na yun? Sino ba Majority Leader nung panahon na yun? Martin. So, mananagot doon yung Speaker ng Kamara at yung Majority Leader. Kasi tingnan mo, si Soljan Berberabe, a woman, di ba? Ibalik na lang natin dun sa ganun na merong stigma na kapag lalaki, mas kaya niya. Si Soljan Guevara nga, di ba? Nanindigan na, naku, wala akong panalo dito. Kasi sabi ng libro, sabi ng batas, kaming lahat dito, mga lawyers, iisa ang Biblia namin ng batas. Yeah. Ano na lang, paninindigan ko, unconstitutional. Di ba? Tapos you take on the role as, sige, siguro mas may wisdom ka, mas may knowledge ka kay Guevara. Pero paano mo maipapanalo to? Paano niya mapapanalo to? Na yung nag-question sa kanya na justice, kakampi na ng mga petitioners. Actually hindi kakampi ng petitioner si Leonen. Kakampi siya sa Constitution. Kakampi siya sa batas. Yeah. Yes, na ipinaglalaban ng mga nagpetisyon ng kaso. Yun. Yeah. Well, that's a bigger picture. Sige. I'll take it for now. I rest my case. I will have to get back to you later on because yung mga kasama natin dito pag nang question, yari ka kanal. You agree, Madam? You agree, Madam Pam? Yes, Mr. Chair. I succumb. I concur. Ganun na lang no? Pero minus the toga. And of course, we just want to be proud of our dear friend, Attorney Lem Bakiran. For representing, Marlon, sino nga? Yung group FPJ-MP? FPJ-MP. Oo. And Attorney Lem, this is on public record naman, is a senior partner of the Rodriguez and Partner Law Firm. Di ba? Ayan, tumutulong. Lem, baka naman. Attorney Lem. Alam mo na, wala lang yung, nag-reset lang ako ng phone eh. Dati, hindi ko na-save yung number niya. Gusto ko siyang, kaya lang hindi ko pinili kahapon na i-message eh. Baka ma-distract, di ba? Yeah, tama. Oo, kaya, pero Attorney Lem, alam namin nanonood ka, bike naman. Ay naman. But then, congratulations. may Nakaka-proud. May nakaambang na supina sa amin galing ni Dave Gomez. Bigay naman. Bakit naging amin? Naglaglagan. Bakit naging amin? Ha? Bakit naging amin? So, kailan ba yung Kailan susunod? ang next hearing? 21 yata. At continuation nitong Oo. oral argument. At sa 21, Justice Leonen now expects na kasama or bit-bit na yung mga saro na may request. Maganda yon. Tapos maganda yan pag sa hearing na yun at hindi pa rin klaro, sasabihin ni Justice Leonen, sino ba yung pumirma nito? Si Pangandaman, Your Honor. Dalhin mo dito sa susunod na hearing. Mapapatawag kaya? Sa tingin nyo, what is your Posible. expectation? Posible. Sige yan. Posible. Will she appear? It's the Supreme Court. The And power of kung may guts ang is Amina there. Pangandaman, and kung talagang wala siyang kasalanan, dapat kusang loob siya na magsalita at kusang loob tulungan niya sa Berberabe na idepensa kung bakit nagkaganyan yung proseso at pagpaparelease ng bilyong-bilyong pisong pondo. Yun. Tama. Saka alam mo,
Ako I'm a bigger picture guy. Alam mo, 'di ba sinasabi ko na to noon, bakit tinaon ni Boying na sinabi niya na may kakasuhan si Cheese at si Martin in May. Bakit may pa? Sinupuin na ngayon ng Committee in Justice ang ombudsman for the SALN of VP Sara. And I think the AMLAC for the bank records of VP Sara for the Committee in Justice hearing. Ngayon, Pam, anong ginawa ni Boying? Sinupina na ngayon ang SALN ni Ponyong Gabonada. Kanya-kanya ng flex ng pagiging tama nila, di ba? At saka nung sabi ni John Vic, paparating na raw ang red notice ni Zaldico sa Interpol. Ayan na naman yung future tense nila, yung paparating. Ay, nandito na rin naman tayo sa Korte Suprema ang usapan, no? Ano rin na lang, ibigay din natin to. Baba ka muna dyan, sir. Si VP Sara finally. Ito, hiniintay ko to eh. Na nagpipicture siya ng impeachment proceedings niya sa Kamara na hinain against her sa Supreme Court naman. Salamat sa mga sa defense, sa lawyer team, sa defense team ni VP Inday, no? Dahil Kuyang Marlon, papalapit yung susunod na pagdinig ng Committee in Justice na yan, no? Ang dami-dami ng mga kaganapan ng kanilang mga pinapatawag. SALN, si Madriaga, King, di ba? And finally, ginalaw ng defense team ang baso at sumangguni papunta sa Korte Suprema para naman ma-finalize finally na ito ay unconstitutional. Pero people take this, especially those anti-Sara Duterte, as kaduwagan sa side ni Inday Sara. What's your take? Kasi kagalingan yan at yan ang tamang paraan. Kasi Susunod masyadong na abusado na Suprema. yung Congress, Pam, at walang ibang makakakitil sa mga sungay nila kundi ang mismo Supreme Court. Ang galing yung move na yun. Actually, I wasn't surprised because I've said it so many times. Yeah. That they will be doing this after the hearing on the determination of sufficiency of grounds. Kasi nalatad na nila yung anong gusto nilang gawin and then hihintayin na yung subpoena bago mag-certiorari. Kasi mag-certiorari ka, wala pa yung subpoena, mapipreempt. Okay? So ngayon, tama. I was again right, no, in my presumptions na pagka lumabas na yung mga subpoena, doon pa mag-certiorari and petition for review, which is actually a good legal strategy. Ito ang sinasabi ng mga kadawagan daw kasi gusto ng bloodbath. Don't they realize that this is also a bloodbath? Don't they realize that what happened doon sa SC kahapon was a bloodbath against this administration, against the corrupt practices of this administration? And this is also another form of bloodbath. Because if and when the court decides in favor of the petitioners, not just the VP's, the Vice President's defense team, but the earlier filed petition for certiorari filed by no less than Attorney Vic Rodriguez and Attorney Torion and Attorney Manny Luna, i-consolidate na naman yon. And I'm confident that the court will decide on this in a similar manner doon sa pagdesisyon nila sa impeachment in the 19th Congress, Pam. Kuyang ito bloodbath of your legal wisdom and knowledge. Exactly. And the House of Injustice is losing the quiz B. Diba? Babalikan mo lang naman yung mga pinag-aralan at practice mo. And kung idinidiin mo yung ganyang maruming practice, it is very telling of the kind and quality of a lawyer you are. Diba? Tingnan, ewan ko lang kung nakakatulog pa si Kuyang. Si what's her name? Luistro. Yan na nga eh. Kasi, halimbawa, si Ridon, sabi niya, yung non-appearance daw ni BP sa hearing dyan sa Committee in Justice may be construed as waiving her right to defend herself. Putang ina, hindi naman yan trial dyan sa injustice eh. Ang real trial nasa Senado. The VP will defend herself, exercise her right to defend herself doon sa Senado, doon sa Korte.
Kung ikaw ba may naghabla sa'yo, do you defend your right? Do you have the exercise your right to defend yourself sa fiscal? Hindi. You can even choose not to attend the preliminary investigation. You can choose not to answer the fiscal. Doon ka na mag-answer sa korte pag na-file na yung criminal information mo because doon talaga ang legal battle. Doon talaga na-exercise yung right mo to defend yourself. Kaya nga yung kasabihan na, I'll see you in court. Hindi naman, I'll see you in the Committee in Justice. Hindi naman sinasabi, I'll see you in the fiscal's office. Hindi I'll see you in court. At by court, we mean the Senate sitting as an impeachment trial court. Doon Pero- ang black. Oo. Ang tinitindigan nila dyan, meron daw kasing house rules. Yung So, house, Alam mo, Yung Kuyang Ibi, Sorry, wait lang. Yung bang house rule na yun, kasamang inilabas ng Korte Suprema sa pag-handle ng impeachment case or it is their own? it's their own. Oh. It is their own contradicting kung ano yung inilabas ng Korte Suprema. Ano to? Para kang si Tito Soto, kini-question mo yung galing at alam ng Supreme. Kaya nga sila Supreme Court. Sila Actually, yung... Ginawa nila ito daw on the premise, they revised the rules daw, sabi nila, to be aligned with the previous decision of the Supreme Court daw. Kaya may bago silang rules. Kaya nga, ngayon pa tayo nakarinig ng isang impeachment hearing daan sa lower house na merong determination of sufficiency in grounds and determination of sufficiency or probable cause. Kasi noon, in previous impeachment, dalawa lang Sufficiency in form, sufficiency in substance. You go to the plenary, you vote whether to dismiss or to transmit to the Senate. Oh. So, inibinaw nila. That is also part and parcel of the legal question now. Kaya mayroong petition to review whether the House acting as a committee is committing grave abuse of discretion, tantamount or resulting to the lack or excess of jurisdiction doon sa kanilang ginagawa because they are probably overstepping their bounds already. They are. Para Oh. magkaroon ka ng small ng mini trial na sila Ayun rin po. naman ang gumamit ng salitang yan, 'di ba? The last hearing kinukure nila yung salitang mini trial na yun. No? paano? Bumelta sa pagmumukha nila. Pero, yung lahat ng ito, no? Talaga naninindigan pa rin yung Kongreso sa tigas ng ulo nila at pagiging insensitive nila at hindi pa rin talaga nila nararamdaman yung krisis at kahirapan. At tuloy pa rin sila sa plano nila na impeach si VP Sara. Ang problema nila ngayon, gising na ang taong bayan, gising na mga kababayan natin na hindi na magpapabudol uli at alam na rin nila ang kawalangyaan ng mga buhayo sa Kongreso. Yes, maraming kaabang-abang. Kuyang, kailan yung KPRRD? April 22, 5:30. April 14 yung sa Senate, no, sa Blue Ribbon Committee. Meron din. Blue ribbon, Ayun, blue ribbon. Blue ribbon with Chavit and then Governor Committee Luis Justice. Chavit Singson. Yung kay Kong Chavit, ano yan? Kasama na yung sa Marines? O siya ba? Ewan ko. Baka merong magsusulat diyan na i-include na rin yung mga Marines, no? Kasi ang narinig ko galing kay Lacson is testigo si Chavit Singson on the ghost flood control projects in Ilocos. Specifically. Specifically. Paano na naman kaya ititwist ni ni Senator Ping Lacson at ni Senator Soto, no? Yung mga kaganapan na yun. Lonlon HK, hindi daw tuloy ang BRC. Tama ba? Talaga? Lanlan HK, hindi daw tuloy ang BRC. Meron We'll kang see. link? Meron Sige, kang link? I'll ask. Okay. Kung Anyway. itutuloy. Okay. We will see, no? So yan, maraming kaganapan ang dapat hintayin. Nakikita nyo ba sa mga nagaganap or sa how the GAA hearing went yesterday, nakikita nyo ba somehow sa lower and upper house, meron ng mga mag-iiba ng kanilang mga tono? Kayo ba? Ako sa lower house, wala. Wala na. Hindi masyado. Ito lang. Okay. The first impeachment in the 19th Congress, yung initial signatories doon was 215 at lumobo yon to about
kasi may humabol pa ng May mga mga humabol. 25 ata, so 240 no, out of the 316 ata noong 19th Congress. Ngayon they only need 106. So ako I think meron pa rin sila dyan because Martin Romualdez yung lakas niya still has the numbers 113, 118 ata sila and they only need 106. Naniniwala ka may number panlakas? Well, naniniwala si CBH Party List Bernadette Herrera, naniniwala si Kong Erice, naniniwala si Toby Chanco, at naniniwala si Kiko Barzaga during their interviews. Ako, tabayan na natin yung galaw ng ombudsman. Lalo inihingi yung salin ng mga kongresista. Kasi ito yung gagamitin lang para gipitin ng mga congressman at mapilitan silang pumirma sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Or pwede ring Marlon at Pam, or pwede ring gamitin para hindi sila pipirma. We'll see. Kasi kung meron tayong nakikitang mini trial sa Committee on Justice, meron namang mini teleserye between Cheloy Garafil, Secretary General sa House, and Ombudsman Boying Remulla. Tignan natin kung paano nila paninindigan yung drama-rama nila na yan na magkakasuhan kung hindi ilalabas and things, no? And of course, to the legal team of Vice President Sara Duterte, buo ang tiwala ng sambayan ng Pilipino na ma-champion ninyo ito, hindi lang para kay VP Inday, para sa hustisya sa buong bansa, no? Dahil may batas na binababoy at may mga prosesong hindi sinusunod, no? Yun. Patuloy ang pagdadasal. Nadayon lang po. We will see you later sa GC, no, at 11, Kuyang. Yes, great conversations. Maraming salamat. Any other message you have, Marlon and Kuyang? Kaya mag-ingat ang lahat and mainit ang panahon. Yung sa heat stroke at saka syempre sa sunog pa rin. Yes. Marami pa rin ang bilang ng mga kabayan na nasusunog. Ayun. Yes, no, yun, tama ka rin Marlon, no, at yun din ang aking mensahe sa aking mga kapwa Cebuano, mga Pilipino, na be careful, nasa 40 to 42 degrees na ang heat index dyan sa bandang Eastern Luzon. Dito, painit na rin ang painit, although there's an LPA coming about 3 or 4 days from now, pero hindi naman ata papasok sa bansa. But then again, no, yung threat ng sunog at saka yung threat ng dehydration, so dapat hydrated kayo. Matagal pa yung laban natin papunta sa 2028 at matagal pa rin yung laban natin against yung nangyayaring crisis sa ating ekonomiya at sa crisis ng mundo, no. So I hope na lahat tayo po ay mapagmatsyag at just be aware of what's really happening and what's going on in your community and in your local government. Yes, Yun. maraming salamat po ngayong araw na to sa lahat ng nakisama sa atin at pinatuloy tayo sa kanilang pag-aalmusal. Muli, ako po si Pam at si Inday Sara ang aking presidente. Ako si Marlon at si Inday Sara Duterte ang aking presidente. Ako si Ibi Hugalbot, gikan sa Sugbo, si Sara Duterte ang presidente ko. Please don't forget the LSS. Like, share, subscribe at yung DSA. Ay, na don't skip ads at saka here at Third Floor Studios, mind your own, ano ba yun? Opinion. Mind your own opinion dahil it's INP. It's nothing personal. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Kuya Thank you, Lord. Marlon. Mag-ingat lahat.